bilang bahagi ng ating layunin na panatilang isang kalinisan maayos sa ligtas, komunidad. Nais ko pong ibagi ang mga mahalagang paalala ukol sa solid waste management. Una, pinapatupad sa atin ang tamang segregasyon ng basura. Inikayat po ang lahat na pag-iwalin ang nabubulok at di nabubulok. Ma-recycle material upang mas maging maayos at mabilis ang koleksyon ng basura. Kalawa, ang regular na koleksyon ng basura ay sinasagawa tuwing Sabado. Ang una ni Paring Bison at saka si Paring Buwit. Parang ang kanilang serbisyo ay siyempre nulaan di basura siguro dyan. Kamuhan tayo. Walay bayar ito. Paring Buwit, Paring Bison. Bagay, may yung basura natin ang pagkuha ng basura Paring Buwit. Masasabay pala raw Ano po maglamig yan. Ikatlo, nais po namin ipabot ang patakaran tungkol sa kalinisan ng ating paligid. Paalala po ang kasabihang harap mo, gilid mo, linis ko. Posibilidad ang bawat isa na panatiling malinis ang tapat at gilid upang mapanatili ang kakayusan at magandang kapaligiran sa buong komunidad. Pang-apat, malaki ring responsibilidad ng pag-alaga ng mga hayop tulad ng aso, pusa. Pag-iusap po sa lahat ng pet owners, huwag gayang magkalat o madumi ang mga alaga natin. Sa loob ng housing, siguraduhin natin panatiliin ng tamang kulungan at mga ito ay tamang pag-alaga upang maiwasan ang masamang amoy, kalat at anumang posibleng abala. Pangalip, marami aso tayo. Ang nangyari, alam mo, taidad kalsada. Ay lalo mo labi, nagatinan mo, lugad ka abuan. Ay mo malay ang bangat. Tuwatan. Mga lakay siraw mo. Hindi, kinbak niya may... First offense. Kasi wala may nanananitan, papawede ang suda, galawat na tira, sa kanandang yatwa. Malatay may sumbag ng sada ay. Dapat naman, no, ang ngayon namin ang sudad kalsada, paisang damot lahat, kung damot lahat, das panal. Olay palbangon, magpapaway ang talay, alas 10 kantura. Di ba wala ordinansa tayo? Dapat, walang ipon ito ordinansa. Na doon, through GCT na ba? Uyusman. Okay. Dapat walang penalty or walang ipon ito may tayo. Ordinansa tayo. Kasi napulalaman Yung sinalalamang no, Ken. Kasi napulamang, manatay lalamang mo. Dapat walang ipon ito. Aman sa open laban, suggestion ko. Sige, okay. Noted. Dapat madyara ramay wala aso. Dapat madyara ni meeting, ramay wala aso. Wajara Bang Wajara. Turami, iba kayo na siya katakin. May solusyon tayo. Naayos tayo. Malaba. Hindi sulat nila. Bakit na notice amin sa wala so kabati mo tamin sa wala so diyan. Ano? Kasi brad mo alaga na mo tamo sa waso to may Si pare Mau, engineer. Saya sudah walang dalam laba. Walang dalam laba sa sudah. Ama sigsabel puman. Agirang papaway. Nung paway man nila, ikindan tapol agmut manatay paway papalisin dalam. Ama sinong sigsabel to. Ganon di karakal na asom nung walang dalam. Palisan mo ba tagirang mangkil paway amal naman. Additional suggestion about kami basura.
mapapansin ko, may sumalala po po yung basura. Man, kintiman. Ay, sintiman, Dapat na may paway, magkukuliksyon sa barangay lang lamang. Di ba? Hindi man lang puway, May pasok dyan. Okay. Kailangan ngipon lang bakman. Lugar man sa wala na kuwan. Natukin. Pantugtungan. Ano? Paring bison. Tagalog. Tagalog po. Ay, Tagalog. Tagalog mo. Yung kuwan, hindi yung aso, yung mga aso. Tagalog. Tagalog naman salita kay Tagalog. Ayos na, tapos na. Yun lang. Yung mga basura na kuwan, mga galing sa labas. May mga galing, nakikita sila galing sa labas na basura, pinapasok dito. Yun ang iwasan natin. Gusto po ang takan mga kababay sa concern sa tay walay basura manalapod paway awa. Akitungtong irat siya. Paano ang tayo? Yami member ira angkat imbagadan mo tud mangbuyi mambabayar ira. Tinanggap ko. Aking kwan nyo. Kasi si katayuran taga dyan loob na using amaya-maya ka mambabayar. Kailangan ko'y pundo. Ang kulang, so ibayar tayo basura, tanubilan ninyo, dyan karakul tayong manayan dyan. Say, asingin ko labat natan niya December, tirintan tuo, tirintan abong, undugatan at basura tayo sa kibulan. Silda ang tinibuyi. Nagag mga lahat paway, ang kulang. Natan, taatana, asali tayo, na napumulat si kayo nananang nyo, istap ko itan, manlapo natan ng January, kami naman tanggap, ta kimimber so Cubo Grande, pero natan andila tanang kapot. Kimimber si Salvador Fernandez, tuara mo, san si attorney, pero timundalay attorney. Natan, paano ang kaputan niya, nasabing problema tayo, ya pati paway uulad dyan, mambayar tayo na amin, na obligasyon tayo. No, anto obligasyon tayo, katoy bayaran tayo. Ang tayo tan, no supay mambabayar, tan aga mambabayar. Ako mo lang dapat ibaga, biglaan no supara tan ta. Ang tayo latan. Gawon tayo obligasyon tayo, tapan walay pundo tayo, walay bayar tayo basura, walay panggamitan tayo, walay pundo tayo. Just in case no, kailangan kwarta, kailangan ang tulong, bawat manayang dyan, walay pundo. Alon atay pundo kasi puro basura labat andi. Atan kin itan makasalba mo si katayo na walay problema na sa kaya may problema talaga mo iya kailangan na tulungan na asosasyon, makatulong sa asosasyon. Natan aga makatulong tanggap pundo. Kaya dapat kaluntila tayo sistema ya kayo mambayar. Mambayar tayo, obligasyon tayo, maya-maya babayaran bisod, maya-maya no man-file ka, wala bayar. Man-file ka, wala bayar. Pagalan na presidente, BOD nga, ibayar na, no, ang tayo mangiter na tulong tayo, obligasyon tayo. Salamat. Pasensya kila ta. Abay, kulaya kasi dapat ibaga na paano natalusan. Thank you. Yan si Madam Zuhili. Straight from the words, no? From the mouth of Madam Zurini. Yan ang tatak, Madam Zurini. Gan ka namin nakilala, Madam Zurini. Okay. So, yes. Alam niyo, nabanggit din lang ni Madam Zurini, alam niyo sa Bison, mag-submit ka lang ng amendments ng Constitution and Bylaws, may bayad. Kaya na ayaw ko pang magsabi kasi magbabayad for them to approve the CDL. Even a very small amendment, may bayad. So, bawat kilos natin kapag nagpapa-approve tayo, may bayad. Hindi ko na po yun diniscuss sa inyo, pero meron pong fees na na inilista ng Bison. Batay dito. Ito nga, sabi ko, nagre-reklamo ko, ano puro bayad? At any rate, we are guided by laws.
doon sa sistema na i-implement ng mga collectors ng annual fees at saka monthly dues, yung mga Powerpuff Girls, meron po silang listahan. Doon sa listahan na yon, by cluster, nakalagay po ang pangalan, unit number. So, hindi na sila mahihirapang magsulat kung sino ang bayad at hindi. Kasi iti-check lang nila, for example, for the month of January, naka-column na yan, 2026, January, pay. Titingnan lang nila yung cluster residents or homeowners, andun sunod-sunod. Ang usapan po namin, na ipinapaalam din po namin sa inyo, for transparency purposes, ipapaskil po at the end of the month yung listahan po. Alam na alam nyo na kung ilan ang nakolekta, ilan ang hindi. Dahil, ang reason nun, doon sa sinabi ni Madam Evelyn po kanina, na merong 2 o 3 buwan na hindi po nabayaran, luwatan po ng DOD yung resident. Hindi naman, yung sulat, maganda naman yung laman ng sulat, para lang i-remind yung obligasyon na, sandali po, meron po tayong nakaligtaan. So, in other words, mandatory po, na i-impose po yung collection po natin sa annual fees at saka po monthly dues. Ilang beses po namin pinag-uusapan pero yun talaga ang solusyon para sa ating operations and maintenance ng asosasyon. Okay po. So I hope maliwanag po lahat yung suggestion po kanina ni Sir Jan, yung bigyan ng ngipin, yung ordinansa, tama ka sir. Tama ka, sir. We will do that and we will discuss that thing in our meeting. Sir Raul Peralta, thank you for your suggestion. Tapos yung suggestion nyo, ano pa yung suggestion ni sir? Yung bibigyan ng sulat. Tama? Yung may aso. Balik. Okay. Let us be responsible enough. Kung meron po tayong actually, ito rin ang naging problema ko doon sa amin, kaya si Mr. Ko, napilitan kami na nagdesisyon, imagine, 3 times a day. Pagpasok namin, wala naman kaming pusa, nandoon sa terrace namin, ang baho talaga. Wala kaming pusa. So, the only solution that we did is, binakuran namin ng screen yung aming terrace. Pero, syempre, doon pa sa harap, sa gilid, maraming tae. Hindi na ako nagre-reklamo. Umagang-umaga, yun ang sisira ng umaga ko lang, tinatabunan ko na lang. But looking into the situation, makaka-stress talaga. Pag araw-araw na ganun ang gagawin mo sa buhay mo, maglinis ng tae nang hindi mo hayop. I emphasize, please, let us be a responsible owner of our pets. Kalinisan po yan, di na dapat yan ini-explain eh. Kasi kalinisan, sino bang gusto makaamoy ng baho at makakita ng basura sa harap ng bahay o sa gilid ng bahay pagising ng umaga o bago ka man matulog? So, nilipin na natin yan, i-identify muna natin sino ang may pet. Sino yung may pet? Actually, nabanggit po ito ng Kapitan. Sabi ni Kapitan, yung mga nandyan na may pet, yung mga pet owners, dala-dala nila, kunwari namamasyal yung mga may pet owners, tapos pinapatay naman doon sa kalsada. Sorry to say, this is the word of our barangay captain, which is true enough. Oo nga naman, pag tumahay doon sa kalsada, di problema din. So, anong solusyon kaya, John? Any suggestion? Any comment? Any reaction? Sir Boy, ipahuli daw. Ako po, sir. Kuya Boy, ipahuli tapos katayin. Pwede siguro ipahuli yung mga asong ligaw. Ayan dalawa lang nandyan. Walang tali. Ibig sabihin, kailangan ipahuli yung mga yan. O kung kailangan, katayin. Gawing adubo. Tumagot tuloy na Kasi maraming aso talaga, dalawa ng aso na. Totoo yan, totoo. Walang tali yun. Walang tali. Hindi yung mabait, ang importante nakatali. Hindi yung mabait, kay mabaksik o kailangan. Pero hindi akong aso, pero yung aso ko talagang nakakulong.
Yan, makikita nyo, aso. O hindi nakatali. Eh kung kailangan Halika, nakatali, pinag-usapan ka. Halika. Maraming Halika, kailangan Doggy. na asong Hindi lang yan, pati pusa, ang dami rin. Pusa, aso. Marami. Eh kung ganyan, at wala namang humuhuli, yung natin, malinis. Mapakan mo yung tae ng aso, tapos papasok mo sa loob ng bahay, ay di, kawawa naman yung nasa loob. Ay kung ganyan na puro aso na ka, hindi nakatali, maraming hindi nagbabayad. Tapos sasabihin nyo, ang sirpito ng mga presidente, mga POD, paano yun? Hindi naman kayo nagbabayad. Ay, magbayad kayo. Ilan tayo nandito? Bilangin nyo. May 30 ba yan? Ay, mahigit naman tayong 30 nandito. O, di ba namin hindi nagbabayad kung gano'n? Ay, paano naman yung asosasyon? Sabi nyo, hindi kumikilos yung BOD, hindi kumikilos yung presidente, hindi kumikilos yung vice president. Ay, magbayad kayo. Kasi kung hindi kayo nagbabayad, kasi yun ang dahilan. Kasi walang pundo. Ay, paano tayo magkakaroon ng maganda kung walang pundo? Ay, kung walang pundo, di wala. Baha. Paano tayo kikilos? Ay, hindi natin magagawa yan kung walang pundo. Magkano ang last time? Magkano yung hiningi ko? Mahigit 70,000 para lang ipalinis yung kanal. O ngayon, baya hospital pa yun. Wala na ngayon, di na po yun. Hindi pa ito, dahil kulang pa ito. Kung tutusin, kulang pa yan. Yung nandito sa harap, kulang pa yan. Hindi pa rin. Yung doon sa kila Romel, mataas ang baha doon. Pag sumubra, dumiretso pa dito, hanggang sa amin. Baha rin sa amin, sa loob. Naglilimas kami. Gusto nyo bang maglimas tayo lahat? Ikaw lang. Maglilimas. Ako, hinahayaan ko na lang humupa. Kawawa naman yung mga bahay na, Sira-sira na yung flooring ko. mababa. O yung Hindi iba pa ako pa, nakapatiles. yung kubitan nila, hindi mabuhusan. Correct. Kasi nabaha na. Parado na yung ang dami. Ang dami. At ang kailangan, isa lang, pondo. Yes. Kung may pondo tayo, lahat ng mga yan magagawa. At paano magagawa yan? Magbayad kayo. Isang buwan, 100 pesos. Pagkatapos ng 200 sa Annual fee. 1 year. Maraming pera yan. Tapos sasabihin nyo, kawawa, ang sasabihin nyo, presidente, vice president, BOD. Walang bayad yung mga BOD. Walang Correct, bayad wala. yung presidente. Walang bayad yung vice president. Nga po. Sila lang yung kumukolekta. Walang sweldo. Sipin nyo, tapos hindi kayong bayad, ay magbayad kayo! Yes! Okay, yan ang signature ni Kuya Boy. Basta narinig niyo si Kuya Boy, ganyan yan. Salamat Kuya Boy. Yun ang ngipin. Amang sungipan. Pero gusto kong i-justify yung sinasabi ni Kuya Boy. Kailangan talaga. Kung kailangan sumigaw ni Kuya Boy. Thank you Kuya Boy, no? But ang in-emphasize lang po ni Kuya Boy ay yung obligasyon natin. Obligasyon po natin. Tama naman eh. Yung BOD, serbisyo publiko pala, na malaki. Sa totoo lang,
Kaya ko naiintindihan si Kuya Boy, bago tayo magkaroon ng election, Kuya Boy, ikaw ulit. Ayaw niya eh. Walang may gusto. Pero, dahil nandito na tayo, natutuwa naman tayo at nagpapasalamat sa tiwala. Pero sana, ulitin ko, magkaroon tayo ng partisipasyon. Magkaroon tayo ng pakialam. Sa meeting na nga lang ito, makikita nyo eh, kung sino may pakialam. Eh, we are here in association. Association members tayo lahat. Kaya sana, ma-internalize natin yung pagiging association members. Okay, meron kami nangilit eh. Hindi naman ako yung, nagre-renta lang ako. Do not say that. Kung may mga gano'n na magsasabi. Kuya Boy again? Sige, yan na. Take it away, Kuya Boy. Gawin kong meme ito. Isa lang siguro ang pwede natin na walang bayad yung lahat ng sinasabi dito na kailangan para sa housing, hindi lang yung dada. Ang alam ko, dapat siguro merong isang nakaposte para malaman ng mga lahat ng mga nandito kung ano yung mga kailangan para sa mga requirements. Kasi marami requirements na sinasabi dito eh. Ang katotohanan yan, sa dami ng sinabi, hindi ko na alam kung ano yung mga yun. Kaya hindi, dapat lang yun eh. Ang hindi ko alam, ang alam ko, siyempre ang kailangan doon, President, Vice President, saka may POD, may nakalagay kung ano yung mga kailangan. O, ang dami nun. Ang dami sinasabi dito ng mga kailangan natin. Mga para sa registration, etc. etc. O, ang dami, sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano yung mga sinasabi dito kanina pa. Dahil, walang mga nakalist. Walang listahan. Dapat may listahan, maski isa lang na kung saan ang saan bang poster area natin. By cluster. O dapat may poster area tayo para hindi para buka yun. Buka yan, ang turamay kaukulan tayo. Sa unang-unang titan, ang turamay babayaran. Tanong gawin bayad tayo, agaong galaw tayo. Kasi tanggap yung pondo tayo. Paano ito eh? Kung kami lalaman, hihingi na naman kung sino-sino. Kawawa naman yung mga hindi nagbabayad. Magbayad kayo. Yun ang importante. Sa kayo, dapat yung poster area, kailangan yun. Salamat, Kuya Boy. Actually, pinag-uusapan po natin yan kagabi, pati nung meeting na mag-identify tayo ng bulletin board, sabi namin. Pinag-uusapan na namin yan, kaya nga tumitingin kami dito saan pwede. So isa yan actually sa first na gustong mangyari. Tama, Kuya Boy, salamat sa paalala. Bukod sa ating bulletin board, pananatilihin natin ang pag-post sa GC. Yun nga lang, doon sa GC na exclusive, hindi ko alam kung lahat po doon ay members. Ang alam ko, may mga wala doon na members at may nandoon na hindi members, sabi nila. Pero bagamat ganun po ang aming obserbasyon, patuloy po kaming nagpo-post doon. At pakiusap lang po, no, ang title o pangalan ng GC natin ay Exclusive PHA. Kung wala pong pahintulot ang Board of Directors para i-forward sa kung sino-sino, huwag po i-forward. Dahil para sa exclusive members ng PHA po yun. So, kung may i-forward po kayo sa iba, please ipaalam po sa Board of Directors. Pero hindi po natin kontrolado yun, kaya pinapaalala po namin. Ang isa pang mekanismo na pwede natin gawin, as suggested by Madam Ruth, gagawa po tayo ng Facebook page. Gagawa po tayo ng Facebook page para merong isi-centralize doon yung postings. Kasi alam niyo, Kuya Boy, yung suggestion niyo, kailangan talaga yung may salamin yun. Kasi kung ganun lang, pwedeng ganun lang eh. Hindi na natin yung mabantayan. Kaya, we will consider your suggestion, mag-uusap po kami, magpapabili po kami. Kaya nga po, doon sa bulletin board kasi, doon ipapaskil yung listahan. Actually, isa pa po yan. Gumagastos po kami sa photocopy, gumagastos po kami sa lahat. Itong mga oras natin ganito na nag-uusap tayo, serbisyo publiko talaga ito. Wala naman po tayo. Pero for the sake of association, we are here. So,
lahat po ng mga narinig po natin, isusulat po natin yon, pati yung mga suggestions, yung sinasabi ni Kuya Boy, yung sinabi ni Sir doon, para sa susunod na meeting, kung meron man, ilalatag ulit. Ang dami actually sinasabi, pero sandali. Sabi ko, unahin natin to. Ito yung priority. Kasi overwhelming po ang mga issues and concerns. Na ginagamit nila, kung gusto nila ipagpatuloy, siguro dapat sa upahan para maging pondo rin ng housing. Actually, nasa batas po yan. Yun yung tinatawag nating, even yung mga area na nagamit dahil katabi, pero hindi kasali sa binabayaran, common area ang tawag doon. Dapat po yun talaga nirerentahan para sa asosasyon. Hindi ko pa ring out dito yun. Kasi nasa batas po rin po yun, nasa CBL po natin. Maraming matatamaan. Sa totoo lang. Eh, kung naman makikisama sila, lubos-lubos sila kasi dagdag pondo yun kung halimbawa uupahan nila. Oo. Yes, salamat sa reminder din. Isa yan sa aming pag-aaralan kung papaano kukumputin. Dahil nasa batas nga po yan na common area should be rented by the person who is utilizing it para sa karagdagang pondo. Nandoon po yun. Pero hindi pa po namin i-bring out kasi sa susunod na lang. Dahil din lang nabanggit nyo, kaya po sinabing nasa batas po. Para doon sa sinasabi ni Sir Morris. Para ba the interval? The firewall. Yes. Kasi kinukuha nila yun Ang dami. Kasali actually yan. Yung interval, ang ibig kong sabihin yung space. Yes, kasali po. Tinanong kayo sa pag-ibig. Kasi pag nagkasunog yung kabila, hindi magandang Oo, common area pa rin yun. kinukuha nila. Common area pa rin yan. Oo, pero medyo pag-usapan natin mabuti dahil marami talagang matatamaan dyan. Pag-usapan po natin mabuti yan. Medyo crucial issue po yan. Silent po kasi ang Housing Association patungkol dyan. Pero nung pinag-aralan po namin yung batas at sinabi din ng pag-ibig, tama kayo, common area po ang tawag sa mga area niyan. Tapi yung corner na sinakop pero hindi binayaran, common area. Pero syempre, tayo din dito sa housing. Reminder lang Ang magkakaroon muna ng ngayon. internal arrangement kung kinakailangan. Makikinig po tayo ano ang magandang suggestion. Hindi tayo basta-basta magsasabi, okay, mabalik ka. Hindi. Pag-aaralan po natin yan. Reminder Guidance lang. tayo ng ano dyan. Reminder Kailangan lang yan muna ngayon. pag-usapan, himay-himayin, paano, para hindi naman magkakatagpuhan. Pero kung kinakailangan gawin, wala yung tampu-tampuhan kasi batas po ang ating basihan. Okay po? Usapan natin dito, hindi pang sariling interes lamang, kundi sa kapakanan ng buong asosasyon. Wala pong sinasabi, malinaw po ang aking imbitasyon na homeowners and or renters. Mali pong concept yun. Kaya nga po malinaw na homeowners or renters dahil nandito, nakikinabang sa serbisyo, sila po ay significant members of the association. They should not be feeling that way kasi whether they are renting, they're also considered significant members of the association. Yes po. Engineer. Daming engineer dito. Tungkol po doon sa mga may alagang hayop po, pwede pong magkakaroon po tayo ng inspection kung sino ang may aso para list down para alam po natin kung sinong nagkaroon ng yung dumi na tinatawag natin, ma-identify natin kagad, hindi tayo mahirapan yung ay ganun na, puro para magkakaroon po tayo malinis, malinaw, para maayos. Isa pa po, additional po. Doon sa isip po natin, sa mga nagbabayad po, pwede pong So, malaman, between your neighbors and nakaisa na po yung mga member. Opo.
Meron po tayong lista. Para malaman po natin kung sino yung pwede magbabayad. Opo. Para aware po natin ang lahat. Opo, sir. So, maganda po kung nakalista na. Makikita natin kung sino yung updated na nagbabayad sa atin. So, yun lang po sa suggestion ko. Opo. Maganda po. Maganda sa Suggestion po, in-emphasize po ni Engineer Austria. Okay, maraming salamat, Engineer. Another engineer is recognized. Tama na yan, ha? Makikipagtulungan si Engineer Austria sa ating sa solusyon sa baha. Okay. Yes, we have a list. That's why, kanina in-emphasize ko po, pasensya na dito po ako sa silong. In-emphasize ko kanina na mayroon po tayong i-prepare na listahan na kung saan nakalista po lahat ang renters/homeowners sa bawat cluster. Tapos, nakakolon na doon, January, February, March, April, May, June, July, hanggang sa katapusan. Tapos, yung mga collectors, they don't need to write the names. They will just say paid or they will just write paid. Tapos, at the end of the month, ipapasil po yun for transparent purposes para alam po Bawat sino cluster. ang bayad, sino ang hindi. Bawat cluster. Bawat cluster po, we will post in a conspicuous place per cluster yung listahan. Ang effect nun, ganito po. Pag ikaw, nakita mo, ay, sandali, walang pay ang pangalan ko dyan. Nakakahiya. Magbayad na nga ako. Something like that. So, aside from that, responsibility po. Yun ni-emphasize ko natin. Huwag po, unahan ko na po kayo ha, huwag po maging balat sibuyas at magsinti-sinti o kaya ay magkaroon ng tampalo na papasildating ng nikakit. No. This is meeting of the minds kasi meeting ito ng asosasyon with you. Sinabi namin and we consider it as a policy of the association. Anything? Meron pa po? Larang po po si Rayman Lalat. Yung GC natin, we appreciate kasi kagaya ng sinasabi ko, kung ako hindi nakapagluto, mag-o-order na lang ako doon. Sabi ko, Madam Sorini, wala kami ulam, pa-order. Marketplace. Yun naman, wala naman tayong ano doon, binabayad, wala tayong in-establish na rule kasi sa DC. Pero, okay, ganito na lang. Gagawa po tayo ng Facebook page na i-identify lahat po ang members, tapos i-add doon para doon na rin ulit mag-usap-usap. Panatilihin na po natin yung GC natin. Wala na pong masama doon sa magpo-post ng paninda. Okay lang. Marketplace po natin yun. Kung ako may paninda, pero meron, ina-appreciate ko naman yung kurso na huwag na siguro magkaroon tayo ng separate na lang na avenue or platform, social media platform, na kung saan ang mga issues and concerns natin ay ipopost doon. Facebook page. Facebook Mag-create po tayo. Facebook pero panatilihin po natin yung Private. exclusive PHA Housing GC. Malay mo, malako ako na vitamins na amin, i-post ko din man. Malay mo rin eh. Amin na. Amin, ipapanin na. Maluto kayo pag kayo makakaluto. Okay. Yes. Kanino magbabayad? Meron na pong designated. Bilit na naman po yun. Basta magbabahay-bahay na lang sila. Bago po kayo dumating, nabanggit na po sila. Pwede bang tumaya yung mga Powerpuff Girls? Hoy, tayo! Hindi ko pa sila Madam Barbara. May Barbara? May power pack ka. Lorna? Madam Surini? Silaan! Silaan? Silakan. Kano Ayan. sila? Ay! Tumayo kayo sa gitna. Dito daw kayo. Mari Barbara, Lorna, Silaan. Sila po ang ating mga Sila Powerpuff ang Girls. kakatok sa inyo sa gabi. Huwag niyo pong Para masamain maningil. kung umikot po sila kasi ang minsan tinitignan ko din, kagaya ko, busy Sila ako, po, buti na lang nandyan si ate mo. usually Ilalaman gabi tayo sila magbayad. kakatok sa Kasi bahay. ako naarap sa ulad, Madam Sa bahay Surini. ninyo. So, ganun yung iba, busy. Pero ilalapit na namin yung collector para hindi na kayo pumunta sa bahay ni Ate Evelyn. Ayun.
So, Gabi. maraming salamat. Gabi sila kakatok. Powerpuff Girls headed by Madam Evelyn Tarek-Turkan. Okay. So, kayo ano ba? Power Girls. Question? Yes, sir. Hindi, as former, kasi dati ang kitano siya, bulinit, and administration ng barangay ay Kapitan Tigong. Ay, concern, kasi wala rin sasabi siya niya reklamo, aramay hamog ko siya nasasabi kay kapusan nga, maninom. Aramay babating. Aramang kasi, aming daman, aliwan taga housing man, puro paway amin. Paway rarata namin, kanyang dapat man, aksyon ng timan madam. Bawal ang tira ta, maingal iran maong. Ngono na alam, mabilay na arkitek, marireklamo lang engineer si anak to. Kasi, ano sir, ambay kumairan lang niya kita, lo kung hipis sa aman. Sarag mo man kasi kita kay business order niya. Kaya baka. Alam kay, kanya inyukon ko, tapa ano, siyempre, singa nababastos niya eh. Aliwaran taga dya. May akara kabatantan, so wala rin ba din? Tayo lang. Ang malaba sa concern ko, madam, dapat action ng tayo. Okay, salamat muli, Sir Raul. Yes, ang head ng ating Committee on Peace and Order, kasama po doon sa sinabi ni Sir Raul yung mag-surveillance dyan, yung mga nag-iisambay dyan, si Sir Erwin Ulica. Ang kasama Wala po oras. ni Sir Erwin, si Sir Raul, May oras. Edward Tamundong, Sir Edward Tamundong. So, ulitin ko, Sir Erwin Ulica, Sir Raul, at saka Sir Edward Tamundong. At Philip, 10 o'clock. and Sir Philip. Meron po, Bawal ay curfew. kasi napag-usapan Curfew. Bawal ang darami garita. Yung mga nag-usapay ka na hindi taga rito. We will also Bawal ang implement darami the garita. hours. Ang daming issues. Saka na lang, ano yan, yung sa Peace and Order Committee na ang mag-uusap-usap. Si Kilay, Peace and Order Committee. Based on order Magtutungod sa committee, atin. meron tayong curfew na pinapatupad ang barangay. I-follow yung barangay. Kukupiyahin natin yung curfew policies ng barangay na yan. Lalo na yung mga pumapasok dito na hindi taga rito. Actually, to tell you the truth, sabi din ng kapitan, kasi we also acknowledge, no, we recognize the advice of our barangay captain. Pati yung mga renta, hindi natin alam, sana nga nandito sila para ma-recognize din sila. Pero wala sila kasi. Wala tayong existing policy or regulating para malaman yung mga nagre-renta. Although nung ikot tayo, meron naman. Kaya lang minsan, meron din risk na nakakakibag yun kasi kung minsan hindi natin alam kung sino yung papasok. May concern dito ka na. Hindi natin alam kung sino magre-renta. Engineer Rosario, kailangan po namin kayo. Yes po, engineer. Ma'am, pwede po bang, since nasasabi nyo na lang din na hindi naman po lahat na andito, actually, isa sa ako sa natamaan regarding doon sa hindi pa bayad, updated. But, yes, inaamin ko. But for the reason na rin na marami rin pong wala dito, kung ang isa sa mga reason is then hindi nila kilala yung apat po nating introduce kanina, baka pwede na rin po nating implement yung yung parang GCash system na tawag dito, kung hindi nila kayang lumapit doon sa mga naka-assign po sa atin na mag-collect for the association is wala nang ibang reason para hindi makapag-reach out o makapagbayad. Oh, very good suggestion. Thank you. Tapos, Kailangan ipapaskill official na lang. tayong Gcash. Opo. Tapos, ipapaskill na lang po yung proof of payment sa GC ng asosasyon. Okay, very good suggestion, engineer. Hindi namin naisip yun. Aside from the fact na lalaki. Kasi ang magiging challenge doon sa inyo, pag hindi nyo nadatnan yung tao. Lalo yung mga renters. Lalo.
yes, engineer, I appreciate your suggestion. We will come up with an official GC account. Para ako, lahat ng bill ko, GC na lang eh. Electronic na lang. That's the most convenient May kasi. additional service fee kasi yung May ika-cash additional out. service fee pero kasi may 15 pesos yata. Di basta sa pagka-cash out kasi. Oo. Ayan. Okay, appreciated yung suggestion nyo ma'am, highly appreciated. Kung ako yon, gustong-gusto ko, kasi hindi na ako lalabas. 15 pesos na. Bayad na agad. Yeah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Being a concerned members of the housing, I would like to suggest the anti-Muffler Act. There are some 20 of our visitors na they come inside of the housing tapos nakamotor sila, nakakutsi sila, pero binabalagbag yung motor na pinapautok ng gusto, ibig sabihin, sobra yung pag-book at saka yung carbon monoxide dose of carbon monoxide at saka increases disturbance from the members of the housing. Lalo na pag during resting period. Siesta time. Oo, resting period. Yung anti-muffler act para hindi masyado Malalay ordinansa tayo. Siya ang sponsor. Sino mag-sponsor sa mga BOD? Siya yung proponent. Pagpanggabi. Oo nga tawala, may maingat. Matutulog siya ng araw. Yan. Ang taray, kinay, ugaw. Yes, sir. Kagabi nga meron eh. Sabi ko, nakakadista. Hindi masalo dyan. Ang dadala na kami. Pa ako talaga sa bintana kung sino yun. Ang ingay ng kanyang tambutso. Tinitesting nila yung tambutso. Ganun. Okay, noted to that. Isa-isa po natin. Meron din sinasabi dito yung helmet. No helmet policy pagdating dito sa loob. Halimbawa, pagpasok dito kasi nakikipag-usap na helmet, wala kayo hindi natin nakikilala. So, yan, ito na ang church doon. No? So, sa mga peace and order committee... Pero sitayin na rin natin dahil alam natin kung papasok dito naka-helmet, tanggalin mo yung helmet mo. Kasi yun yung mga hindi natin kilala. Nanakaw. Hindi natin na mamalayan yan, pagtulog na tayo, sarang tulog na tayo sa housing. Hindi natin alam. Kasi yun yung effect nung labas-masok talaga sila dito. Wala tayong guard eh. Wala tayong guard. We cannot control talaga. Sino ba naman ang magtatagal ka ng mama naman? Wala tayong guard kasi. Pero somehow, we can minimize, we can control pag mag-impose tayo ng policy. Para magampanan namin yung tungkulin ng peace and order, gawa rin kami ng parang Policy. para authority na kami ang sisita. Yes. Special order pala. Approved by the BOD. No helmet policy ito. Tapos yung pangutyo. Yung maganda. Pero yung sabi ko kanina, yung dahil sa tindahan, dapat, hindi po muna yung tindahan. Pag hindi sila na-comply, tapos papasok kayo yung peace and order para alam nila. Bigyan natin sila ng telekwat. Pwede na yung telekwat din. Maganda para pag hindi sila nag-comply, pwede namin Sitahin. sitahin yung mga kwat. Ano nang nung Oo, pero yung insider. Basta tayo dito, kailangan naman natin. Basta Special order? Roles and responsibilities. At tapos yung parameters ng function. What to do. Si ako naman na i-consult natin. Yung ating legal consultant kasi kailangan guide tayo yung consider natin yung masasakupan natin. Sige. Meron tayong legal advisor. Noted, sir. Noted. Nadadagdagan ng mga gagawin ninyo. Okay, thank you.
Thank you. Nakikita ko, pag makikipag-participate na, Okay, so maayos tayo suggestion talaga. dito, Yes, next Chief Tano dito ay magkaroon ng policy din, ma-deputize ang Peace and Order Committee, nagagawa sila ng mga policies and to be approved by the Board of Directors. Nasumpa kayo iga, ang mayang mga manggagalaw dyan, ang gano'n natin na, hindi lang ito manggagalaw ni Ragdara na patunda. Dapat, Bawal man. bawal natang kumon. Tapos ito nagbabaga ng naliksi niya, presidente na yun si Sir Romel, ang kapuso, ang may imunor, na nag-complain, may manggagalaw, kakapos ang kinilay, totoo yung manggagalaw dyan. Kasi bakasyon, Saturday, Sunday, kwarto. Bago labi na, naumilang pa inawa, wala sa wali ng trabaho na, wala di ba mga bulang na naisturbura, agina tunda. Natan, isa lang natan, mabibilang wala natin manggagalaw, nung nangyari, ang tatalaso, responsibilidad na niya. Normal na oras, ang ganito niya manggalaw, ira na basketball. Kasi, amaya-maya na naisturbo na dyan. Kahawsin niya amaya-maya kaabay-abong. Di ba, discount, tarawin kami. Ang ginagawa yun. Urupay sila. Kada tunturas, madam, sukil. Ako na yung si Papa na lang. Dapat, 8 o'clock at ang pula yung magkagalaw. Dugatan. Dugatan. Kasi mag-ira, yes. O bakit walang sumusunod sa 9 PM na yan? Lika dito. Wajay. Boss. Christian. Para sa lahat.